Shoutout sa mga bagong dating. Pakinggan natin yung pasabog nitong whistleblower po ni Senator Bong Revilla Jr. Ito po, pakinggan natin. Bagong whistleblower. Isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Bilyonaryo News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Bilyonaryo News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Si Bernardo ang nagdetalye ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Mayroon event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know ma'am, alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para... Ayan, tigil muna natin. Narinig niyo mga kababayan, during 2020, sino bang pangulo dyan? Sino bang pangulo niyan? Diba? Ito nga mga kababayan, yung nagpapatunay na itong mga magnanakaw sa gobyerno na ito ay walang pinagkakatandaan. Diba? Patuloy silang nagnanakaw, kaya ngayon balik ang karma sa kanila. Eto legit pala itong Revilla. Legit palang ito, nagtatrabaho sa inyo. Nakmanto ko, eto ka na naman Andiyan ka na naman. Di ba? Andiyan ka na naman sa listahan ng mga korap. No? Andiyan ka na naman alias Pogi. The return of the comeback ni Pogi. Talagang suki na natin to mga kababayan. Suki na ng anomalya ito. Itong mag-best friend na ito, Jibong. No? Itong Jibong na ito. Diba? Kaya nga po mga kababayan, nakakapagtaka kung bakit, diba, hindi naman kalakihan ang sahod nila. Pero bakit ganun? Diba? Halos lahat ng pamilya nila nasa politika. Diba? Halos ang yayaman wala nang magawa sa pera. At ito pa pala mga kababayan, ayon kay alias J, no? Itong mga kickback na ito ay merong listahan. Naku, patay ka dyan, no? Wala kang kawala dyan. Ito ang tanong ng taong bayan ngayon. Mismo ako, tanong ko rin ito. Sino kaya ang mga katransaksyon nila dyan? Sino kaya? Ayan, may mga pangalan, nakikita nyo mga kababayan, di ba? May mga pangalan. Ayan malinaw may mga pangalan na nakalagay. Naka-blur lang. Tapos may mga numero, contact number, at kung magkano yung presyo. Di ba? Malinaw na malinaw yung mga kababayan na talamak talaga itong mga sindikatong ito. Di ba? Ito ang tamang oras para masugpo sila. 'Di ba? Tama ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Kailangan labanan itong mga ganitong klase na tiwali. Kasi walang hiya itong mga ito Ito pong mga taong ito, iniluklok natin para magsilbi, hindi magnakaw. Di po ba? Kasi napapansin ko, paramihan sila ng nakaw
Parang ang nangyayari sa gobyerno natin, mga kababayan, sa Senado at sa Kongreso, nagkakaroon po ng paligsahan, ika nga. 'Di ba? Paligsahan sila, palakihan ng kotong. Oh. Patuloy natin. Para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka re-releasean, titingnan muna sa record o bago niyo yan releasean, tingnan niyo muna kung pangilan ako. Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko, dahil baka sa akin hanapin, dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan naming kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita. Ayan mga kababayan, natungayan natin. Oh, narinig nyo naman. Oh. Ito kasi ang tunay na ito ang mga tunay na salarin sa ganitong klase ng anomalya. 'Di ba? Oh. Ngayon sasabihin nila inosente sila. Saan banda, 'di ba? Oh, saan banda ang pagiging inosente nitong mga ito? Oh. Sige nga. Shout out sa lahat po ng ating mga viewers diyan. Oh. 'Di ba? Bago tayo magtapos mga kababayan, binabati ko po ng happy birthday ang aking kumpadre. Oh, happy birthday pare ko. So ito mga kababayan, aabangan natin ito kung sino pa ang tatamaan dito sa paglantad nitong whistleblower na ito. 'Di ba? Aabangan po natin mga kababayan kung sino po ang mga madadawit or nakasulat doon sa na yon, sa papeles na yon na kay Jay, kay Sir Jay, kung sino man itong Jay na ito. Diba? Ito na, kinakarma na nga sila mga kababayan dahil ang pinapakain nila sa pamilya nila ay galing sa nakaw. Kaya nga sakto-sakto lang yung sinabi ng ating mga mahal na Pangulo. Mahiya naman kayo. Wala kang kawala, Regador, kayo ay maganda, Regador, galit sa masama, Regador, ang sa inyo bebenga, Regador, wala kang kawala, Regador, kayo ay maganda, Regador, galit sa masama, Regador, ang sa inyo bebenga.